na natin to. Hindi na dapat maulit ito. Hindi nyo magtagumpay ang ating welga. Konting disiplina lamang. Kung hindi, mababaliwala lahat ang ating pinaglalaban. Tama. Sapagat yan ituro ko sa kanila, huwag umasa sa leader-leader. Umasa sa sariling lakas. Mga kasama, lahat ng paraan ay ginagamit ng pamunuan para tayo'y takutin at tuluyan na isuko sa kanilang ating dignidad. Hindi lang bilang manggagawa, kung hindi bilang tao. Hindi ba ang mga manggagawa ang lumilikha ng yaman ng bansa? Kung ganun, bakit kami palaging naapi? Nick, mangyari na ang mangyayari. Itutuloy namin ang welga. Sasaglit na kami nini sa strike area. Gabing-gabi na, umuulang pa. Matulog ka na. Babalik ko ka. Sapagkat kayong batas. Sapagkat kayo na rin ang tagahatol. Anong kaparusahan ang inyo igagawad sa mga taong nagkasala sa amin? Kami na inyong nasasakop. Suriin ninyong mabuti ang inyong patakaran. Tinuringan niyo ako isang badyaw. Walang pananampalataya. Tulad sa isang bahaging kayo, ang inyong pananampalataya ang sa inyong ibinihis sa aking kahubaran. Sinong hubad, Dato Tahil? Kami mga badyaw ay hindi. Sapagkat kami may makatarungang patakaran. Dato Tahil, ang inyong kapangyarihan ay hindi maaaring masaklawan ng lahat. Ang kaliitang kung to ang siyang pipigil sa inyong pag-iimbot. Kayong lahat, kayong mga tauso, hindi kayo maaaring magtagumpay. Sinasabi kong hindi kayo magtatagumpay, sapagkat hindi niyo ako maaaring bawian ng karangalan. Bawiin niyo ang lupang kailanman ay hindi ko inangkin. Sinunog niyo ang aking tahanan, at yan ay nalalaman ko sa inyong kautusan. Saan? Kitlin niyo ang aking buhay. Walang kailangan. Yanin siya. Nais kong ipakilala sa inyo na ang aming adhikain ay kasintayog ng inyong paninindigan. Nakataas ang inyong mga bisig at inaabot ang langit. Kami naman ay nakakapit sa ilalim ng tubig. Subalit, pantay-pantay pa rin tayo. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Antonio P. Santos Sr., na kilala rin sa kanyang screen name bilang Tony Santos, ay isang tinitingala, mahusay at veteranong aktor ng pelikulang Pilipino. Siya ay ipinanganak noong April 10, 1920 sa Metro Manila. Si Tony Santos Sr. ay ikinasal sa kanyang non-showbiz girlfriend at nagkaroon sila ng 3 mga anak, at ito ay sina Myrti Santos, Maximo T. Santos Sr., at Antonio Tony Santos Jr. Si Tony Santos Sr. ay nagsimula sa kanyang karera sa pag-arte noong dekada 40 at naging isang kilalang aktor sa mga pelikula ng LVN Pictures noong dekada 50. Kilala siya sa kanyang mga pagganap sa mga pelikulang tulad ng Anak Dalita noong 1956, Badyaw noong 1957, at Biyaya ng Lupa noong 1959. Bukod sa pagiging isang aktor sa pelikula, si Tony Santos Sr. ay naging isang regular na mukha sa telebisyon, na lumilitaw sa mga sikat na programa, tulad ng Flor de Luna. Nagkaroon din siya ng mga papel sa mga sumikat na pelikula, tulad ng Sakada,
noong 1976, Sister Stella L. noong 1984, at Misteryo sa Tuwa noong 1984. Hindi lamang siya isang magaling na aktor, si Tony Santos Sr. ay nagtrabaho rin bilang isang direktor at manunulat. Ang ilan sa kanyang mga pelikula bilang direktor ay ang Tagisan ng Mga Agimat noong 1965 at Bakit Ka Nagtampo noong 1961. Si Tony Santos Sr. ay nakatanggap ng maraming parangal at pagkilala para sa kanyang mga kontribusyon sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Kabilang na dito ang mga parangal para sa Best Supporting Actor mula sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, Philippine Movie Press Club, at manunuri ng pelikulang Pilipino. Si Tony Santos Sr. ay namatay noong February 7, 1988, sa edad na 67. Ang dahilan ng kanyang pagpanaw ay hindi idineklara. Ang kanyang mga labi ay inihimlay sa Manila North Cemetery, sa Santa Ana, Maynila. Si Tony Santos Sr. ay isang mahusay na aktor, direktor at manunulat na nag-iwan ng malaking pamana sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Ang kanyang mga pelikula at pagganap ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga artista at manonood, magpasa hanggang sa ngayon.